Talagang sila na lamang ang hinihintay ng buong pamilya Rivera dahil nandoon ng lahat ang kanyang mga kapatid at hipag. Itay, gusto ko makilala ninyo si Ivy, ang babaeng aking minamahal at gustong pakasalan. Magalang na sabi ni Marcos sa ama bago siya humalik ng kamay dito. Magandang umaga po, sabi naman ni Ivy sa kanyang ama bago nito kunin ang kanyang kamay. Kaawaan kayo ng Diyos. Wika ni Mang Nonoy sa kanilang dalawa bago ipinakilala ng kanyang ama kay Ivy ang kanyang 6 na mga kapatid at 3 hipag. Ikinagagal ako kayo makilala. Nakangiti at taas daong sabi ni Ivy sa kanyang ama at mga kapatid. Medyo nabigla ang kanyang ama dahil sa ipinakitang lakas ng loob ng kanyang kasintahan. Walang sino man sa kanyang 3 hipag ang nakaharap ng maayos at nakataas noo sa kanyang itay. Maupo ka, iha. Anyaya pa ng kanyang ama sa kanyang kasintahan. Bago po ako maupo, ay gusto kong ibigay sa inyo ang isang munting alaala ng ating pagkakilala. May magandang ngiti sa mga labi nitong sabi nito sa kanyang ama bago nito iniabot ang isang munting regalo. Napangiti naman ng kanyang ama na makita nito na may dalang regalo si Ivy at waring naisip ng kanyang ama na makakasundo nito ang kanyang kasintahan dahil ngayon pa lang ay alam na nito ang mga kiliti ng kanyang itay. Marcus, bigyan mo ng pagkain si Ivy. Nangingislap ang mga matang utos sa kanya ng kanyang itay. Natuwa naman siya dahil sa magandang pagtanggap ng kanyang mga kapatid at magulang kay Ivy. At sa tingin niya ay walang magiging problema kung sakaling maisipan na nilang magpakasal. Saan ka naman nagtatrabaho, Ivy? Tanong ni Aling Minda sa kanya habang kumakain siya ng pansit, kanin at menudo. Sa restaurant din po na pinagtatrabahuhan ni Marcus. Magiliw na sagot ni Ivy sa ina ng kasintahan. Matagal na ba kayo magkasintahan ng aking anak? Muling tanong nito sa kanya. 3 araw pa lang po. Matapang na sagot niya dito. Pero sa tingin ko ay mahal na mahal ka ng aking anak. Nakangiting sabi sa kanya ni Aling Minda. Mahal na mahal ko rin naman po si Marcos. Nakangiting sabi niya sa ina nito habang ang lahat ay nagkakasiyahan at nagkakainan. Ivy, ipinagpapauna ko na sa iyo na may kaunting kasungitan ng aking asawa at disiplinado niya ang aming mga anak. Inay, ang lahat po ay kaya kong tiisin alang-alang kay Marcus. Mabuti naman kung ganoon kasi ang tingin ko sa iyo ay nagbuhat ka sa mayamang pamilya at baka hindi mo makayanan ang aming kahirapan. Nasanay na rin po ako sa hirap. Magbuhat nang mapahiwalay ako sa aking mga magulang. May pilit ng ngiti sa mga labing sabi niya dito dahil muli niyang naalala ang kanyang mga mahal sa buhay. Matagal ka na bang nakabukod sa pamilya mo? Muling tanong nito sa kanya na para bang talagang inaalam ang kanyang buong pagkatao. 2 buwan na po at sana ay huwag niyong mamasamain, ngunit ayaw ko po munang mag-usapan ang tungkol sa kanila. Naintindihan naman ni Aling Minda ang kanya sinabi kaya hindi na ito muli pang nagtanong sa kanya. Nalibang naman siya sa pakikipag-usap sa mga hipag at kapatid ni Marcus kaya hindi niya namalayan ang paglipas sa mga oras. Ano ang masasabi mo sa pamilya ko? Tanong ni Marcus kay Ivy habang nagbabiyahe silang dalawa papasok sa restaurant na kanilang pinaglilingkuran. Masaya naman silang kausap at sa tingin ko naman sa mga kapatid mo ay tanggap nila ako. Ang hindi ko lang matiyak ay ang damdamin ng iyong ama at ina. Sagot ni Ivy sa kanya dahil yun ang tunay nitong nararamdaman. Willing ka na bang maging miyembro ng pamilyang Rivera? Malambing na tanong niya sa kasintahan habang nakahawak siya sa bewang nito kahit na nasa loob sila ng isang pampasaherong jeep. Marcus, niyayaya mo ba akong magpakasal? Nakangiting tanong nito sa kanya. Yes, dahil gusto na kitang makapiling. Pabulong na sagot niya dito. Marcus, pag-isipan mo munang mabuti kung gusto mo nga akong maging asawa. Dahil ayokong pagsisihan mo ang desisyon mong ito sa bandang huli. Mahal kita
At hindi ako magsisisi kapag ikaw ang naging asawa ko. Isang matamis na ngiti lamang ang naging kasagutan nito sa kanya at alam na niya kung ano ang ibig sabihin ng ngiting yon. At kung wala lamang sana sila sa pampasaherong jeep na iyon, marahil ay nahalikan na naman niya ito sa mga lapi. Bibili ako bukas sa engagement ring natin. Kaya lang, hindi kita kayang bigyan ng mamahalin. May pasubaling wika niya sa kasintahan. Kahit na anong klase ng singsing ang ibigay mo sa akin, ay magiging mahalaga yun para sa akin. Sapagkat alaala iyon ng iyong pag-ibig. Nasuyong sagot nito sa kanya. Nagkulay rosas ang kanilang paligid sapagkat inakala nila na iyon na ang simula ng kanilang kaligayahan. Minda, ano ang tingin mo sa kasintahan ni Marcus? Tanong ni Mang Nonoy sa asawa nang matapos ang kaunting kasiyahan nila at kasalukuyan na silang nakahiga. Sa tingin ko ay mabait naman si Ivy at napakaganda pa, sagot ni Aling Minda sa asawa. Masyado nga maganda si Ivy para sa ating anak at sa tingin ko ay anak mayaman ng babaeng yun. Tignan mo itong relo na regalo niya sa akin. Hindi ba't mamahalin? Sabi pa niya sa asawa. Inamin naman ni Ivy sa akin na may kaya ang kanyang pamilya at nagkaroon lamang sila ng kaunting tampuhan kaya siya napadpad dito sa ating lugar. Sa tingin ko ay hindi siya ang babaeng nararapat sa ating si Marcus. Kaya hanggat maaga ay pagsabihan mo yung anak mo. Utos niya sa asawa. Pero ang akala ko ba ay may kasunduan na kayong mag-ama? Minda, hindi ko nagustuhan ang babaeng pinakilala niya sa atin. Kaya pasensya na lamang siya. Sagot niya sa tanong nito. Siguradong malulungkot si Marcus dahil inakala niya na nagustuhan mo si Ivy. Malungkot ding wika nito. Bakit pati ikaw ay nalulungkot din? Pasikmat na tanong niya sa kanyang may bahay. Dahil nagustuhan ko ni si Ivy para sa ating si Marcus. Nagustuhan mo ang babaeng nakikipagmatigasa sa kanyang mga magulang? Manghang tanong niya sa asawa. Nonoy, maaaring may mabigat na dahilan si Ivy, kaya nagawa niyang makipagtikisan sa kanyang mga magulang. Pagtatanggol nito sa kasintahan ng kanilang anak. Kahit ano pa ang kanyang dahilan, ay hindi siya dapat magmataas sa kanyang mga magulang. Kaya buo na ang pasya ko at sabihin mo kay Marcus ang nabuo kong desisyon. Bilin pa niya dito bago niya tuluyang ipinikit ang kanyang mga mata. Walang nagawa si Aling Minda sapagkat sa kanila ay batas ang bawat maibigan ng asawa. Ano ang nangyari sa pagpapakilala sa ni Marcus sa kanyang mga magulang? Excited na tanong ni Fanny kay Ivy nang makarating silang magkasintahan sa restaurant. Okay naman ang naging pagtanggap ng mga kapatid at mga hipag ni Marcus sa akin. Ang kanyang mga magulang na lang ay hindi namin alam kung tanggap din nila ako. Sagot ni Ivy sa kaibigan habang si Marcus ay dumiretso agad sa kusina habang nasagbungad naman sila ng restaurant. Huwag ka mag-alala at matatanggap ka rin ng mga yon. Wala din naman silang magagawa dahil ikaw ang mahal ng kanilang anak. Pagpapalakas loob pa nito sa kanya. Huwag ka nang umasa, Ivy. Dahil ako ang mas gusto ni Mang Nonoy para kay Marcus. Parinig sa kanya ni Camille. Ivy, wag mo na lamang pansinin si Camille. Wika agad sa kanya ni Fanny. Ang hirap kasi sa'yo, Ivy. Ikaw na ang star dito sa restaurant, pati si Marcus ay gusto mo pa rin maangkin. Malakas na sabi ni Camille sa kanya bago siya nito tinignan mula ulo hanggang paa. Sigurado ako na nasiyahan ka sa nakita mo sa aking kabuuan. May magandang ngiti sa mga labing tanong niya kay Camille. Ang yabang mo? Porket alam mo na maganda ka at talagang kauhumalingan ka ng mga lalaki. Inis pang sabi ni Camille sa kanya. Camille, talagang simpati ka lamang si Ivy, kaya wag ka na makipagtunggali sa kanya. Ang gwapo ay bagay sa katulad niyang maganda. May halong pang-aasar naman na sabi ni Fanny dito. Hoy Fanny,
Huwag kang makialam sa problema namin itong kaibigan mo. Mainit ang ulon sita ni Camille sa kanyang kaibigan. Dahil nararamdaman niya na talagang mainit na ang ulo ni Camille, ay niyaya niya ito sa may kusina. Dahil ayaw niyang makatawag sila ng pansin sa mga customer na kasalukuyang kumakain. Kung talaga mainit ang dugo mo sa akin, ay pagbibigyan kita. Ayoko ng puro dakdak, kaya magpalipas tayo ng galit sa isa't isa. Galit na rin sabi niya kay Camille. Matapang naman itong sumunod sa kanya upang pagbigyan ang kanyang hamon. At ang iba pa nila mga kasamahan na walang nagawa ay napilitang sumunod upang makiusyoso lamang. Nagulat naman si Marcus sang humahangos sa dumating sina Camille at Ivy sa may kusina. Pakilagay muna sa tabi ang mga upuan at mesa. Pakiusap ni Ivy sa ilang mga kasamahan. Bigla namang kinabahan si Camille dahil nakita nito na buo ang kanyang loob at sa tingin nito ay talagang palaban na siya. Handa ka na ba, Camille? Matatag na tanong niya dito. Sandali, ano bang nangyayari sa inyo? Tanong ni Marcus dahil hindi nito alam kung bakit nag-aaway sina Camille at Ivy. Masyado akong minamaliit ang babaeng ito at palagi na lang niya sinasabi na inaagaw kita sa kanya. Bakit? May relasyon ba kayong dalawa nitong si Camille? Mainit na ang ulong tanong niya sa kasintahan. Wala kaming relasyon ni Camille at kahit na kailan ay hindi ko siya niligawan. Kaya hindi niya pwedeng sabihin na inagaw mo ko sa kanya. Sagot ni Marcus. Sige, tumabi ka muna at pagbibigyan ko lang ang babaeng ito. May kaunting yabang na sabi niya bago siya pumorma na akala mo ba ay tunay na karatista. Biglang nakadama ng takot si Camille dahil hindi nito alam na karatista siya at alam kaagad nito na wala itong laban sa kanya kapag ipinagpatuloy pa nito ang pakikipaglaban sa kanya. Hiyang-hiya itong nagtatakbo palayo at dahil doon ay inamin na rin ni Camille ang malaki nitong pagkakamali. Karatista ka pala. Baka gulpuhin mo ako kapag nagalit ka sa akin. Pabirong sabi ni Marcos sa kanya bago siya nito niyakap na mahigpit. Hindi ko naman gagawin ang ganoon kung hindi ako pinag-initang mabuti ni Camille. Porket hindi ako kumikibo, ay minamalit naman niya ako masyado. Sagot niya sa kasintahan. Naging masaya sila sa buong magdamag na magkasama silang dalawa. Parehong matamis ang kanilang mga ngiti habang nagsisilbi sila sa kani-kanilang mga customer. Ang lahat halos ay nasiyahan sa kanilang serbisyo kaya malaki ang tip na nakuha nila ng gabing iyon. Inihatid pa siya ni Marcos sa kanyang tinitirhan at nangako ito na babalik kinahapunan dahil maibibigay ito sa kanya. Alam naman niya kung ano yon, ngunit nasa puso na rin niya ang excitement at talaga yatang wala siya mapagsisidlan ng kanyang kaligayahan dahil nasa kanya na ang pag-ibig at ng lalaking kanyang pinakamamahal. Magaan din ang kanyang kalooban dahil natanggap nito ang lahat sa kanya. At yon ang nagbibigay sa kanya ng kalakasan at kasiglahan. At dito po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para updated ka sa susunod na episode. Kita-kits sa next chapter!